Paano kung sabihin kong pinopunduhan ng gobyerno ng China ang mga YouTuber para siraan ang AI industry ng Amerika? Marami agad ang naniniwala sa kwentong yan dahil matagal na tayong sinasabihan na ang Sina ay nagpopundo ng propaganda, nagmamanipula ng influencer at lihim na humuhubog ng kwento online. Pero sa totoo, kabaliktaran ang nangyayari. Ngayon, takot ang ilang malalaking kumpanyang teknolohiya sa Amerika sa AI innovation ng China. Kaya nagpopundo sila ng influencer campaigns para siraan ang China at baguhin ang opinyon ng publiko laban sa teknolohiyang Chino. Mas maaga ngayong linggo, may kinatawan mula sa isa sa mga kampanyang ito na nag-alok sa akin ng 10,000 para gumawa ng content laban sa China na nakatuon sa AI industry nito. Gusto nilang ipahayag ko na banta ang AI ng China. Nanganganib ang kinabukasan ng aking mga anak at tanging AI ng mga kumpanyan Amerikano lang ang mapagkakatiwalaan. Pero maging tapat tayo. Ang 10,000 o 10,000 ay malaking halaga ng pera. Karamihan sa mga tao ay tatanggapin agad ang alok na yon. Gagawa ng isang video, kukunin ang bayad at magpapatuloy na lang. Pero hindi ka makakabuo ng channel na may higit sa 1,000,000 subscribers sa pamamagitan ng pagbebenta ng iyong kaluluwa sa interes ng mga korporasyon. Itinatayo mo ito sa tiwala. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano gumagana ang kampanyang ito, bakit nababahala ang mga kumpanyang Amerikano sa AI kaugnay ng China, at kung paano maaring makaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa mundo, ang laban ng teknolohikal ng Estados Unidos at China. Humanda kayo dahil posibleng ito na ang pinakamahalagang video ko. Noong nakaraang linggo may media agency na lumapit at may tinanong sa akin, Cyrus, may potensyal na bagong sponsor para sa iyong YouTube channel. Okay ka ba makipagtrabaho sa isang Amerikanong AI company? Para sa kaalaman ninyo, nagtatrabaho ko sa maraming kumpanya at ipinopromote ko ang kanilang produkto at serbisyo sa YouTube kapalit ng bayad. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kita na aming channel at may dalawang bagay itong naibibigay sa akin. Una, natutustusan ito ang lahat ng gastusin na kaakibat ng pagpapatakbo ng isa sa pinakamalalaking geopolitical na YouTube channel. Pangalawa, nananatili akong independyente dahil hindi pa ako nagtrabaho sa gobyerno o espesyal na grupo para mag-promote ng particular na pananaw. Sumagot ako sa ahente na interesado ako at humingi ng dagdag na impormasyon tungkol sa kumpanya at produkto o serbisyo na gusto nilang i-promote. Pero dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ipinadala ng ahente sa akin ang buod at heto ang isang sulyap sa likod ng mga ekse na hindi mo makikita kahit saan pa. Partikular na hiniling sa buod ang mga political commentator, business tech leader at mga male lifestyle influencer. At bawat influencer ay magpo-post mula Mayo 1 hanggang 15, 2026. Ang paunahing mensahe ng kampanyang ito ay 3 simpleng linya na kailangang sabihin ng bawat content creator. Bilang isang content creator, alam ko kung gaano kalakas ang AI. Ngayon ko lang nalaman na pursigid ang China na lampasan ng US sa AI. Kung magtagumpay sila, maaring mga hulugan ito na makukuha ng Sina ang personal na datos ko at ng mga anak ko at kukunin ng mga trabahong dapat ay nandito sa US. Sa karera ng AI innovation, Team USA ako. Sa kabuuan, simple lang ang mensahe. Ganito gumagana ang propaganda. Una, sabihin sa mga tao na nangganganib ang buhay ng kanilang mga anak. Siyempre, sinong magulang ang hindi nag-aalala sa anak nila? Tapos, parang makabansang pagtatapos, Team USA ako, na parang nag-cheer tayo para sa bansa sa Olympics. Pero pansinin mo sa dulo ng dokumento, nakalagay na key link, call to action, hindi available. Yun ang unang babala na napansin ko. Bakit ako babayaran ng kumpanya ng $10,000 para lang magsabi ng 3 linya at walang call to action? Naramdaman kong may mali sa campaign. Kaya nag-text ako sa ahente. Anong produkto? May website o produkto ba silang pinopromote? Sabi dito, walang call to action. Ano ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang produkto natin? Pagkatapos, natahimik ang ahente. Hindi na ako muling nakatanggap ng sagot mula sa kanila. At hindi na rin sila tumugon sa alinman sa mga sumunod kong text tungkol sa campaign na ito. Doon ako nagsimula mag-research at nakakita ng magandang artikulo mula sa Wired na pinamagatang isang dark money campaign ang nagbabayad sa mga influencer para i-frame ang Chinese AI bilang banta. Ang Build American AI, isang non-profit na kaugnay ng isang super PAC na pinopundohan ng mga executive ng OpenAI at Andreessen Horowitz, ay nagpopundo ng kampanya para palaganapin ang pro-AI na mensahe at maghasik ng takot tungkol sa China. Hindi ako makapaniwala na nahanap ko ang artikulong ito at hindi rin ako makapaniwala na kinausap nila ako para sumali sa kampanyang ito. Kung matagal ka nang nanonood dito, alam mong 20 taon na akong nagtatrabaho at naglalakbay sa China at lagi akong positibo sa ugnayan ng US at China. Bagamat ako isang mamamayang Amerikano at syempre gusto ko magtagumpay ang mga kumpanyang Amerikano sa AI,
Hindi ako natatakot sa China at kinikilala ko rin ang kamanghamanghang inobasyon na nagmumula sa China sa industriya ng AI. Ngayon, nagulat ba ako sa kampanyang ito? Talagang hindi. Noong Setyembre 2024 ipinasa ng US House of Representatives ang panukalang batas na nagkakahalaga ng $1.6 bilyong para sa anti-Sina na propaganda sa ibang bansa. Matagal nang alam ng mga mamamayan na sinusuportahan ng gobyerno ng US ang special interest groups at gumagawa ng propaganda para impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Isa sa mga dahilan ng pagsimula ko ng YouTube channel 5 taon nang laluipas ay para magbigay ng independiyenteng pagsusuri at ibahagi ang katotohanan tungkol sa China. Pero nakakatakot ang kampanyang ito. Ang pondo ng Build American AI ay konektado sa Leading the Future, isang daang milyong dolyar na super PAC na suportado ng mga makapangyarihang personalidad sa Silicon Valley na kaugnay ng OpenAI at Palantir. Hindi lang tech company ang Palantir. Malalim ang ugnayan nito sa US State Department at tumatanggap ng bilyong dolyar na kontrata mula sa gobyerno para sa depensa at intelihensya. Pinakamapanganib sa kampanyang ito ay hindi ang pagsuporta sa American AI, kundi ang pagtutok sa paglalarawan sa China sa pinakamasamang paraan. Layunin nitong ilihis ang diskusyon sa pamamagitan ng paglalarawan sa AI ng China bilang banta sa kaligtasan at kapakanan ng mga Amerikano. Gusto nilang igiit na banggitin ang China at Amerika at kung bakit mahalagang talunin ang China. Bilang mamamayan ng US, nababahala ako dahil imbes na inobasyon at sipag ang gamitin laban sa China, umaasa na lang ang kumpanyang Amerikano sa propaganda at binabayaran ang mga creator para magpakalat ng peking kwento. Naiintindihan ko kung bakit nila ito ginagawa. 53% ng adult sa US ay kumukuha ng kahit bahagi ng kanilang balita mula sa social media. Ayon sa pinakahuling survey ng Pew Research Center, 38% ng mga taong may edad na 18 hanggang 29 ay regular na kumukuha ng balita mula sa mga influencer. Dumiretso na tayo sa mga katotohanan tungkol sa AI race ng US at China. Pero bago yon, may lehitimong sponsor ang video natin ngayon. Excited talaga ako sa sponsor na ito dahil ito ang unang produktong nakita ko na nagbibigay daan magamit ang top AI platforms mula US at China. Ang Abacus AI ang solusyon sa AI industry dahil iniiwasan nito ang pagbabayad sa maraming subscription at ang palipat-lipat sa iba't ibang AI platform para sa bawat gawain. Malakas ang AI tool ng Abacus dahil pinagsasama nito ang top AI models sa isang platform. Pwede mong gamitin ang ChatGPT, Claude, Opus, Gemini, Grok, DeepSeek at iba pa sa isang lugar. Ito ang astig na bahagi. May Abacus na root LLM na automatikong pumipili ng pinakaangkop na AI model para sa iyong gawain. Hindi mo na kailangan lumipat ng platform dahil matalino nitong dinadalang prompt mo sa pinakamalakas na modelo. Bilang araw-araw na content creator, nabago talaga nito ang workflow ko. Makakagawa ako ng AI images sa Flux at Nano Banana Pro, AI videos gamit ang Sora 2 at Kling 3, buong presentation sa loob ng ilang minuto, at gamit ang Deep Agent nila, otomatikong makakagawa ng websites, apps, at AI tools. Nakakabaliw pa dahil $10 lang kada buwan ng Abacus AI at may access ka na sa lahat ng serbisyo, hindi mo na kailangan ng maraming subscription. Kung gusto mong subukan, i-click lang ang link sa ibaba. Ganito dapat ginagawa ang sponsorship na may integridad at magandang pakikipagtrabaho sa brand. Pero ngayon, para matulungan ang lahat na maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa AI race sa pagitan ng US at China, gusto kong tingnan ninyo ang artikulong ito mula sa Asia Times na pinamagatang Hinahabol ng US ang AGI myth habang binubuo ng China ang AI future. Pumataya ang US sa hinaharap ng AI sa isang layunin na wala namang makapagbigay ng malinaw na definisyon habang inuuna ng China ang malawakang paggamit kaysa sa isang malaking tuklas. Kahanga-hangang artikulong ito dahil inilalantad nito ang katotohanan tungkol sa AI race. Sa US, nauumaning ang mga politiko sa Washington at mga inhinyero sa Silicon Valley sa paghahabol sa AGI o Artificial General Intelligence. Ang AGI ay ang sandali kung kailan ang AI ay hindi na basta kasangkapan lamang, kundi nagiging isang bagay na kayang matuto at mag-isip tulad ng tao sa halos lahat ng larangan. Malinaw ang mensahe mula sa Estados Unidos. Ang unang bansang makabuo ng AGI ang malamang magdidikta ng hinaharap ng pandaigdigang kaayusan. Talagang kinahumalingan ito ng mga politiko sa Estados Unidos. Pero may malaking problema sa AGI. Walang pagkakasundo kung ano talaga ito. Kapag tinanong mo ang 10 AI researcher tungkol sa definisyon ng AGI, posibleng 10 iba't ibang sagot ang makuha mo. Ito ang pangunahing issue ng AI industry sa US. Sa madaling salita, parang nag-aabol ka ng isang unicorn, isang bagay na maaring umiral
o hindi. Samantala, kabaligtaran naman ang estratehiya ng China. Prioridad ng Beijing ang mabilis na pagpapatupad, isinasama ang AI ng malawakan sa pagmamanupaktura, lohistika, mga sistemang panglungsod, edukasyon at industriya. Ayon sa United Nations, nangunguna ang China sa AI patents na may 60 hanggang 70% ng total sa mundo. Binabanggitin ng artikulong ito ang mga detalye na di kadalasang nababanggit. Hindi ang pagkatalo sa AGI race ang totoong panganib sa Amerika. Nagagamit ang mga espekulatibong breakthrough, ngunit napag-iwanan sa praktikal na paggamit ng AI sa ekonomiya. Nakakagawa ng mga pinakabansadong modelo sa mundo, ngunit hindi na ipapasok ang katalinuhan sa mga institusyon, manggagawa at infrastruktura. Ang pinakamabuting gawin ng Estados Unidos para manatiling kompetitibo sa AI ay matutong mabuti mula sa China. Ngayon, kaunti na lang ang tiwala kung napipiliin ng mga politiko sa US ang opsyong ito dahil nakita natin kung gaano sila kadesperado gumamit ng propaganda at magsinungaling sa mga Amerikano. Pero kung matalino sila at malaking kung yon, matututo talaga sila mula sa China at gagawin mismo ang ginawa ng mga Chino. Una, pabilisin ang paggamit ng AI sa pamahalaan, negosyo at araw-araw na buhay. Pangalawa, magtayo ng mas matibay na data center, computer system at infrastrukturang pang-enerhiya para suportahan ang paglago ng AI. Panghatlo, mag-invest ng bilyon-bilyon sa AI education, pagsasanay sa trabaho, at pagtuturo ng paggamit ng AI tools. Pangapat, palawakin ang AI research lampas sa malalaking tech company, isama ang mas open source development at mas malawak na access sa AI technology. Ngayon, ito na marahil ang pinakamahalagang punto dahil nagpapakita ito ng isa pang malaking pagkakaiba ng AI industry ng US at China. Ang mga plataporma ng AI sa China ay open source. Ibig sabihin, ang kanilang teknolohiya ay bukas sa publiko, kaya maaring gamitin, pagandahin, at pagbuuhin ng mga developer, negosyo, at mananaliksik mula sa iba't ibang panig ng mundo ng malaya, at makagawa ng mga bagong produkto gamit ito. Samantala, ang mga kumpanyang Amerikano ng AI tulad ng OpenAI ay closed source. Ibig sabihin, ang kanilang pinakamakapangyarihang teknolohiya ay nananatiling pribado at kontrolado lamang sa loob ng kanilang kumpanya. Kaya hindi ganap na ma-access, ma-modify, o maintindihan ng mga developer at publiko kung paano gumagana ang sistema. Noong nakaraang taon, gumawa ko ng video tungkol sa DeepSeek moment ng China na umabot ng mahigit 1.4 na milyong views dahil nagulat ang industriya ng AI sa paglulunsad nito. Ipinagmamalaki ni Sam Altman, CEO ng OpenAI, na ang closed source framework ng OpenAI ay nagkakahalaga ng bilyong dolyar para gawin. Samantala, naglunsad ang China ng maihahambing na programang open source na magagamit at mapag-aaralan ng lahat sa mundo. At nagawa nila ito sa ilang milyong dolyar lang. Nagulat ang Silicon Valley at mukhang ito marahil ang mismong sandali. Napansin ng OpenAI na kailangan nilang maglunsad ng PR campaign para siraan ang China at gamitin ang takot para kumbinsihin ang mga Amerikano na masama ang China at kumpanyang Amerikano lang sa AI ang mapagkakatiwalaan. Nakakahiya talaga ito. At para talagang idiin ang puntong ito, gusto kong tingnan mo ang nakakaintrigang pananaliksik mula sa Universidad ng Stanford na nagpapakita na ang China ang pinaka-optimistikong bansa sa buong mundo pagdating sa AI. Mahigit 84% ng mga Chino ang nagsasabing ang mga produkto at serbisyong gumagamit ng AI ay nagpapasaya sa kanila, kumpara sa 38% lang ng mga mamamayang Amerikano. Ipinapakita ng pagkakaibang yan ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa AI race ng US at China. Positibo ang pananaw ng mga Chino sa AI dahil nakikita nila ang gamit ito sa maraming sektor at iba't ibang aspekto ng totoong buhay sa China. Sa Estados Unidos, marami pa ring nag-aalala sa panganib ng AI at walang tiwala sa mga kumpanyang gaya ng OpenAI at Palantir nakikihanay sa US State Department. Sa malas para sa Estados Unidos, ang pinakamalaking pagkakamali nila sa AI ay kaugnay ng pinakamalaki at pinakamahalagang kumpanya, ang Nvidia. Inamin ni Jensen Huang, CEO ng Nvidia, na 0% na ang market share nila sa China, na malinaw na bumaliktad na ng husto ang epekto ng pulisya sa pag-export ng US. Kahanga-hanga ang pagbagsak na ito dahil 2 taon lang nakaraan, kontrolado ng Nvidia ang mahigit 66% ng AI GPU market sa China. Binigyang din ni Jensen Huang na dapat ipagpatuloy ng mga kumpanyang teknolohiyang Amerikano, lalo na ang Nvidia, ang negosyo sa China para mapalawak ang AI technology ng Amerika sa buong mundo. Pero syempre, gusto ng administrasyon ni Trump na gawin ang lahat ng makakaya nito para pigilan ang pag-angat ng China. Akala nila, sa pamamagitan ng pagtanggal ng kakayahan ng China na makabili ng mga GPU na gawa sa Amerika, magkakaroon ng kalamangan ang mga Amerikano sa karera ng AI. Pakinggan mo ang matatalinong salita ni Jensen Huang.
Maaring mauna ang China dahil mas murang enerhiya nila at marami silang eksperto at magagaling na talento sa agham at matematika. At dahil doon, napakarami ng mga AI researchers sa China. Isa ito sa mga pambansang yaman nila. Nakita natin ito sa matagumpay na pagbabalik ng Huawei ng China, isa sa pinaka-innovative na kumpanya na dating pinabagsak ng mga parusa ni Trump at kinailangang baguhin ang negosyo para makaligtas. Parang Phoenix, nagawa ng Huawei ang isa sa pinakakahangahangang pagbabalik sa kasaysayan ng mga korporasyon. Makatapos lang ng fiscal year 2025 ng Huawei, ilang buwan na ang nakaraan. Umangat ang kita nila sa mahigit $127 bilyong habang patuloy na nilalampasan ng kumpanya ang mga parusa ng US sa 2026 at sa mga susunod pa. Muling napatunayan ang sinabi ni Jensen Huang matapos kumpirmahin ng ulat noong nakaraang linggo na aakyat sa mahigit $12 bilyong ang kita ng Huawei mula sa AI chip. Dulot ng tumataas na demand para sa AI model ng China. Hindi maintindihan ng karamihan ng analyst at kritiko na malapit magtulungan ang mga kumpanyang Chino para mapaunlad ang AI industry ng China. Ang DeepSeek, Chinese startup na gumulat sa industriya ng AI noong nakaraang taon dahil sa kanilang language learning model ay naglabas na ika-4 na bersyon nitong Abril. Ito ay lubos na inangkop partikular para sa Ascend microchip ng Huawei, kasama ng CUDA software ng Huawei. Nagulat ako na kahit 2026 na, may Western analyst at kritiko ng China na minamaliit pa rin at hindi naniniwalang kaya ng mga Chino mag-innovate. Ngayon, ang pinakamalalaking pagbabago sa AI nitong 18 buwan ay galing na sa innovation centers at research labs sa mainland China. At iyan ang dahilan kung bakit nakita mong naglunsad ang Estados Unidos ng propaganda campaign laban sa AI industry ng China. Pero tulad ng ginagawa ko mula pa nung unang araw dito sa YouTube channel na ito, ipagpapatuloy kong ipaliwanag ang mga benepisyo ng mas mabuting relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ginagamit ko araw-araw sa trabaho ang American at Chinese AI platforms, kaya hindi ko sinusuportahan ang propaganda campaign para sa madaling pera. Pinili ko makipagtulungan sa mga kumpanyang gaya ng Abacus AI na nakikipagtrabaho rin sa US at Chinese AI firms. Para mabigyan ka ng chance, subukan ang top AI platform sa mundo sa halagang $10 kada buwan. Maraming salamat sa Abacus AI sa pag-sponsor ng video. Tingnan ang mga link sa description at nakapin na komento para sa karagdagang info. Maraming salamat sa ating tapat na mga taga-suporta na sumusuporta sa mga video na ito at tumutulong magpalaganap ng ating mensahe ng pagtutulungan. Tandaan, kapag nagtulungan ang Estados Unidos at China, panalo ang mundo. Salamat sa pagsama sa akin sa YouTube at sana magkita tayo sa susunod na episode.